Mahal! So today, our succulent featuring of the day is the Graptoberia Swan. Ayan. So ito po iyon sa mga hindi nakakaalam. So medyo rare pa din po yung ganito at medyo pricey pa siya as of now. Ayan. So today, it's the Graptoberia Swan care and tips, lowland care and tips. So actually, ayan, 3 heads siya, tapos makikita nyo na chubby-chubby siya. So nung nabili ko to, ano lang siya, just simply as ma-white na maparina, rich siya sa parina, and now na-stress na sila kasi it's their growing season, and kung gusto nyo na ganito sila kaganda, you have to put it on the morning sunlight. Ayan. So, ang ganda. Continue nyo lang yan, mga beshi. Ayan. So, the swan is a crossbreed between the Lawi. Kaya nandito si Lawi. Ayan. Si Lawi and si Opalina. Ayan. Si Opalina. So, ito na po yung aking Opalina na nasunog. Ayan. O, diba? Na-stress na siya. Masunog man siya, is gaganda pa yan in time. Ayan. O, diba? Ang ganda niya ngayon. Wapak. Ayan. So, again, yung parents nito is si Opalina at saka si Lawi. So, si Lawi kasi ang favorite na i-crossbreed ng mga breeders ng succulent. Kasi, sabi nga, pinakamaganda daw si Lawi sa mga succulent. So, kaya, ang mahal pa rin niya. Ayan. So, soil type or soil requirement ng ating swan. So, yung sa akin, ang nag-work kasi sa akin sa location ko is more of the organic, and then 30% of the inorganic. You can use pumice stone, lava rock, cultured soil, perlite, kung ano yung available at mas mura sa inyo, yun yung gamitin nyo na inorganic. So, kailangan drainable yung soil. So, yung gamit ko nga is mga organic is the loam soil, CRH, cocoa peat, and minsan aged cocoa peat. Mas gusto ko si aged cocoa peat actually kaysa kay cocoa peat. Ayan. So, peat moss, ayan, maganda din sa saxis. So, yun sa akin, ang nag-work sa location ko is 70-30. Ayan. So, another light requirement. So, yun nga po, morning sunlight. Diba? Pag mga succulent naman kasi, morning sunlight para lumabas yung kulay nila. And less watering kung gusto nyo ma-stress. Ayan. So, gaano kayo kadalas mag-water? So, sa pag-water is just once a week. Dati, once a month. Ngayong mainit, once or twice a week. So, depende sa assessment po. So, kung madami ng dry leaves like this one, kasi hindi talaga ako mahilig magdilig mga beshi. Ayan. So, kung ganitong madami na siyang dry, you have to water na. And kapag nagwa-water, nagdidilig, please observe the environment. Baka mahangin. Kasi pag nagdilig kayo, sisip-sipin din ng succulent. Kaya minsan nagtataka kayo, bakit ang daming dry leaves? Dilig naman ako ng dilig. Kasi, yun nga, kinukuha din ng mga hangin. Lalo na pag mahangin talaga sa place mo. Ninenenok ng mga ano yan, hangin. Ayun. So, sa fertilizer, anything can do. So, ngayon, growing season nila, pwede tayo maglagay ng fertilizer. You can use whatever you like. Ako, ang ginagamit ko talaga, naging loyal na ako kay Bunny Pope. Siya na talaga yung aking love. Ayan. Propagation through offset, like other succulent. Lip propagation through cuttings, pwede. Ayan. Ganun nga natin na makita yung itsura niya. Ayan, diba? Parang kuhang-kuha niya si Opalina, diba? Ayan. Ilapit pa natin. O, diba? Wapak. Ayan. So, common problem with the swan. So, yun, pest pa rin talaga, mealybugs, ayan, aphids, and ano pa ba yung nagpupunta dyan? Mga iba't ibang insecto, ayan, actually. And syempre, overwatering, so, again, bago kayo magtutubig, think before you dilig, ayan. So, observe nyo muna. Baka kasi mamaya,
na overwatering, na masyado kang nasihan. Minsan nasisihan tayo masyado sa pagtutubig eh. Ayan. So, pag ako, konti lang. Kung twice a week ako magdidilig, minsan thrice, talagang na-obserbahan ko na matubig. Yung tipong kalalagay mo lang ng tubig ng 2 days ago, ay, nag-dry na naman ang mga leaves. Ayun. Dilig ulit. Ayan. So, konti lang. So, just a little bit. Ayan. So, ito, nabili ko po kay Benguet Bali. Ayan. So, kay Ma'am Gretchen. So, in-offer niya lang sa akin yan. Sige, kukunin ko na. Pero yun nga, dati, ang itsura niya is, ano lang, ma-white lang siya. Hindi siya ganyan. Na-stress ko na sila dito. As well as ito din, si Raindrops, yung pinicture natin yesterday. Nabili ko to kasi madilaw. Akala ko nga mamamatay. So, dito na siya talaga na-stress sa akin. So, ayun. So, yun lang ang ating vlog today. I hope nakapagbigay ako ng informative vlog and makatulong sa mga may mga or gustong magkaroon ng swan. Ayan. So, tanong pa, mabait po sa lowland? Yes, definitely. Mabait sa lowland. Hindi ako pinahirapan ito. Wala akong nakitang problema sa kanya. Ayan. So, dati si Opalina, nahihirapan din ako dyan. Ngayon, nakabuhay na ako ng Opalina. So, ganun lang talaga. You have to change kung ano ginagawa mo dati. Tapos, yun. Frequently, yun, observe. Ayan. Bago ka magdilig, obserbahan mo. So, kung nakikita mo, okay, huwag mo munang diligan. Kapag nakita mo na may dry leaves sa lower, that's the time na yung madami talagang dry leaves sa lower, that's the time na kailangan mo magdilig. So, ako, sa pagtutubig, assessment first. So, sabi ko nga, think before you dilig. Ayan. So, thank you for watching at everything nice at Peach Succulent Love. This is your nurse Plantita saying, God bless po. At laging mag-ingat.